I cling to your word. I rely on your promise that you love me. When you say that you love me, I knew that it means your own life for me. You didn't ask me about my past. You said you loved me unconditionally. You are good to your love. You are good to your love. And I can't prove it's true. You're the love of my life. You're the road that I take. 'Cause I believe in you. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ano man ang inyong kalagayan, ano man ang inyong ginagawa, at ano man ang inyong sitwasyon sa buhay, naway pagpalain at ingatan kayo ng Panginoong Diyos. Naway sumagana ang biyaya at habag ng Panginoong Hesus sa ating buhay sa tulong ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo kasama ng inyong pamilya, ang inyong mga kaibigan at komunidad. Ito ang inyong kaibigan at makakasama sa YouTube si Jeremiah 29:11, ang inyong lingkod si Brother Sam. Magandang araw sa inyong lahat. Okay, sa ating pagsasama-sama, magkakaroon tayo ng 24 na pag-aaral or 24 series of teaching tungkol sa church. Of course, kinapapaloban nito ng iba't ibang paksa na may kaugnayan sa church o iglesia or ecclesia. Of course, sa ating pag-aaral, gagabayan tayo sa tulong ng banal na kasulatan, sa tulong ng Espiritu Santo, sa tamang konteksto ng pag-aaral, at sa tamang pagpapaliwanag. At naway maunawaan natin ang usaping ito sa ikatataas ng Diyos. Sa unang pag-aaral, nalaman natin na ayon sa Biblia, ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Ito ay pinili ng Diyos at binubuo ng lahat ng mga sumasampalataya, sumusunod at nagpapasakop kay Hesukristo bilang tagapagligtas. Yan po ang unang pag-aaral. Ito ay ayon sa Juan 3:16 at unang Korinto 12:13. Ang katawan ni Kristo ay may pandaigdigan at lokal ayon sa kanyang pinagmulan, lahi, wika, at kultura. Sa ngayon naman, ito naman ang ating ikalawang pag-aaral. Sa ikalawang pag-aaral, ang ating topic ay ang ulo ng iglesia or the head of the church. Kung merong katawan si Kristo, the body of Christ, ano naman ang ulo ng iglesia? Alam ko na marami sa inyo na ang nakaalam patungkol dito. Sino ba talaga ang ulo ng iglesia? Ito ba ay si Pope? Ito ba ay isang pastor or bishop? Ito ba ay puno or founder ng kilalang relihiyon o isang kulto? Pag-aralan natin yan. Mayroong 5 pangunahing relihiyong umiiral ngayon sa buong mundo. Number 1, Hinduism. Based from research, wala pong founder ang Hinduism.
Number 2, we have Buddhism. Ang founder naman nito ay si Gautama Siddhartha Buddha. Number 3, we have Judaism. At ang founder naman nito ay si Abraham. Ang Islam naman, ang founder ay si Muhammad. And ang Christianity, ang founder naman ay si Jesus Christ. Sa 5 relihiyong umiiral sa mundo ngayon, sa buong mundo ngayon, para malubos na natin ang ating pagkakaunawa tungkol sa 5 major religions in the world, ang bawat isa sa kanila, itong 5, ay merong tinatawag na mainstream religions. Ano ba ang mainstream religions? It says that the thoughts, beliefs, and choices that are accepted by the largest number of people. So, lumalabas ngayon na yung 5 major religions in the world ay may kanya-kanyang mainstream religions. Ulitin natin ha. Sa kanilang umiiral na mainstream religion, meron silang mga founders. Halimbawa, sa Christianity, ang mainstream religion niya, ito pong Christianity ha, ay ang Roman Catholic, Orthodox, we have the Protestant, Anglican, we have the Baptist, Methodist, Seventh-day Adventist, Latter-day Saints, and etc. Mayroong tinatawag na Christian religious claim from the different denominations, from the different group or sects, or religious claim from the different pseudo-Christian belief. Ano ba ito bang pseudo-Christian belief? It is a non-mainstream belief system or philosophy which is functionally similar to a religious movement, typically having a founder, principal text, liturgy or religious rite, and faith-based beliefs. So ang tanong, kung may mga founder o tagapamuno ang bawat relihiyon or group or sect na nasa ilalim ng Kristyanismong relihiyon, sino naman ang tagapamuno o ulo ng katawan ni Kristo o tinatawag na Ecclesia o Church? So, pag-aralan natin ito. Sabi rito, 2 talata sa Bagong Tipan, ang malinaw na nagtuturo na si Hesus Kristo ang ulo ng Iglesia. Itinuturo sa Colossus chapter 1, 17-18, quote, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. So, ang talatang ito ay isang maiksing paghahalintulad sa pagitan ng katawan ng tao at ang iglesia. Ang iglesia ang katawan, si Jesus ang ulo o si Kristo ang ulo. Si Jesus ang una sa lahat ng mga bagay at nagpapanatili sa lahat ng mga bagay, kabilang dito ang iglesia. So, isinasalarawan sa aklat ng Efeso chapter 5, 22-25, ang relasyon sa pagitan ng asawang lalaki at asawang babae, ang katuruan na si Jesus ang ulo ng iglesia. So, paano ito nangyari? Sabi pirito sa Ephesians chapter 5, 22-25, quote, mga babae,
Pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan. At siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Sa kabilang dako, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sa aking pagpapatuloy, dapat na magpasakop ang mga asawang babae sa kanilang mga asawang lalaki gaya ng pagpapasakop ng iglesia kay Kristo. At ang mga asawang lalaki naman ay dapat na umibig ng may pagsasakripisyo sa kanilang mga asawang babae kung paanong handang mamatay si Kristo para sa iglesia. Sa kontekstong ito, si Jesus ay tinatawag na ulo ng iglesia na kanyang katawan. Tinatawag din siya dito na tagapagligtas ng iglesia. So, anong ibig sabihin na si Kristo ang ulo ng iglesia? So, parehong binibigyang diin sa Colossians chapter 1 at Ephesians chapter 5 ang pangunguna ni Kristo at ang kanyang kapangyarihan. Sa aklat ng Kolosas, si Kristo ang ulo ng iglesia dahil siya ang nagpapanatili sa lahat ng mga bagay. Colossians chapter 1, 15 to 20. Sa kabilang dako sa aklat ng Epeso, si Kristo ang ulo ng iglesia dahil siya ang tagapagligtas nito. Ephesians chapter 5, 22 to 23. So malalim ang implikasyon sa kuturoang ito. Una, dapat na magpailalim ang mga tagapanguna ng iglesia sa pangunguna ni Kristo. Siya ang nangunguna at nagtatakda ng mga katuroan at pagsasanay sa iglesia. Ayon sa Ephesians chapter 5, 29 to 30, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Ipinahahayag ang pag-ibig ni Kristo para sa iglesia sa kanyang pagnanais na ibigin din natin ang iglesia. Ang iglesia ay hindi isang relihiyon, isang gusali, or organisasyon, kundi mga taong pinili ng Diyos na kinikilala at sinasamba si Kristo. Ito ay sinasabi sa 1 Peter chapter 2, 9 to 10. Sabi rito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag. Ngunit ngayon, tumanggap na kayo ng kanyang habag. So yun po ang relationship ng ulo, who is the Christ, and the body of Christ, which is the ecclesia or the church. So sa aking pagtatapos, habang may kanya-kanyang tagapanguna ang totoong iglesia or universal church sa buong mundo, ang pinakapuno o ulo ng lahat ng lokal na iglesia ay ang Panginoong Hesukristo. Kanyang sinabi, itatayo ko ang aking iglesia, Matthew chapter 16:18. Ang iglesia
ay sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan at ang tanging nag-iisang may kapangyarihan upang sapat na pamahalaan at ibigin ang iglesia. So nawa ay meron tayong natutunan sa ating pag-aaral patungkol sa the head of the church and its relationship to the body. Ang ulo ng iglesia ay si Kristo, samantalang ang kanyang katawan ay ang iglesia o ang church. So pagpalain kayo ng Panginoon, hanggang sa susunod, pupunta tayo naman sa third lessons about the church. God bless you.